Meron muna tayong magandang balita, para po dun sa AKAP na controversial. Mga kaibigan, kung yung mapapansin, maalaala, meron akong topic sa nakaraang mga video, yung controversial na AKAP program. Yung po yung nagbibigay ng ayuda sa atin pong mga mahihirap na Pilipino na isa sa mga naging dahilan kaya naging controversial ay tinutulan ni Senador Amy Marcos. Actually, pinagmalaki pa na kanyang inalis dun sa proposed budget for 2025. Pero ang magandang balita na may napagkasunduan din po sa Bicameral Conference Committee sa pagitan po ng Kongreso at Senado bago tuluyang naaprubahan ang proposed budget for 2025 na naibalik o merong ilalaan na more or less mga 26 billion pesos. 21 billion ay gagamitin ng Kongreso, 5 billion ay gagamitin ng mga senador. Ibig sabihin, both Congress and Senate ay magiging involved sila sa tinatawag natin mga kaibigan na AKAP program, pagbibigay ng ayuda sa mga mahihirap na Pilipino. At yan po ay napakagandang balita kasi nga po yan ay nakapaloob sa proposed General Appropriation Bill. Yun pong General Appropriation Bill ay ginawa ng Kongreso at Senado at pag yan ay napirmahan ng Pangulo, magiging ganap na batas na at bagong budget for 2025. Okay? Pero bago natin ipagpatuloy ang ibang detalye niyan, pasensya na po kayo dito sa lugar ko kasi medyo madilim. At saka ano tawag dito? Ano ba sa Tagalog to? Nakasalampak ako dito. Kasi nasa isang lugar po tayong malamig na lugar. Kaya po nakasuot ako ng ganito at alam mo naman dito sa lugar na ito na aking pinuntahan, uso rito nakasalampak ka. Anyway, so may idea na kayo kung nasasaan ako. Ang tinutukoy ko po na AKAP program ay isa hong malaking tulong sa mga mahihirap na Pilipino. Kung yung mga gunita, marami mga biktima ng kalamidad, biktima ng kahirapan, may trabaho pero kulang ang kita, kulang ang sweldo. Yan ang mga tinutulungan. Yan yung totoong marginalized sector, okay? Na grupo. Kaya't malaking tulong po itong napagkasundoan ito ng Kongreso at Senado. Kaya magandang balita yan. At another good news ay dahil nakakasiguro na tayo na bago magbagong taon ay tiyak na mapipirmahan ni Pangulong Marcos itong budget na ito for 2025. Kaya good news ito kasi pagdating ng January 1, may bagong batas, bagong budget. Diba? Yun ang iniisip ng iba na baka mabiti ng budget kapag meron deadlock o merong magkaibang posisyon o meron pong magkaibang version ang Congress at Senate, di ba? Okay? Halika, meron akong tayo kayo, no? Meron akong kasama rito. May kasama tayo rito, no? Tatas ka rito para makita kanila. Ayun, no? Ayun, may kasama ako dito, kaya po masaya tayo rito. Okay? Mga kaibigan, nabanggit ko po yung version. Usually po ang budget, mayroong nagkakaroon ng, normal lang yun, nagkakaroon ng magkaibang napapagtibay ng Kongreso at Senado, kaya nga nagbabaykam. Pero sa kabila ng medyo nagiging mainit ang political issue between Congress at Senate, pero kahit papaano ay okay pa rin, nakakasundo pa rin. Kasi ang mahalaga po yung budget ay hindi masakripisyo kahit may mga political issue na magkakatunggali sila. Dahil kapakanan ng buong bansa at hindi makakagalaw ang gobyerno mula sa Office of the President pagka walang budget. Ngayon may budget ng sigurado na-aproban. So magandang balita po yan. Okay? So ayan po. Mabuhay ang mga Pilipino umaasa sa AKAP program. Ayuda program ng pamahalaan. Hindi lang ito biktima ng kalamidad, hindi lang ito biktima ng mga natulad ng mga typhoon at saka ng earthquake eruption, kung hindi yung bunga rin, epekto ng kahirapan. Kasi marami ho talagang mahihirap pa rin until now. Yan ang binibigyan ng ayuda Luzon, Visayas, Mindanao
ng ating mga kinaukulan. Hindi lang ang Office of the President, ngayon po ay ang Opisina ng Kongreso at ng Senado ay nagtutulong na. Ang initial report, kung di ako nagkakamali, malaki na, 21 billion para sa Kongreso, 5 billion nga ba sa Senado? Anyway, kung hindi man magkapares ang laki, alam nyo kasi yung mga congressman, merong per district yan eh. Talagang maraming umaasa dyan. Ang Senado naman ay national. So merong pagkakataon silang hindi naman lahat maiikot nila. Ang mahalaga meron. Okay? So isa pong magandang balita pa rin. Any comment, reaction, sige lang po at malaya po kayo. Ang isa pa rin hong magandang balita ay itong sa kabila po ng maraming kalamidad na dumating sa ating bansa, ang mga programa ni Pangulong Marcos ay hindi masyadong apektado. Nagawa ng paraan na ang pinansyal na pangangailangan ng ating administrasyon bago matapos ang taong ito ay napunuan pa rin sa diskarte ng mga economic managers. Kasi kahit po anong pagsubok, tayo po yung naging biktima ng sunod-sunod na typhoon. Puro super typhoon pa yung dumating sa atin, sa buong Luzon, na weekly. Bilyong ari-arian, asakahan, agrikultural ang nasira dyan. At bilyon din pong hanap buhay ang nawala. Okay? So, napupunuan dahan-dahan ito dahil sa magandang pamamalakad ni Pangulong Marcos, tulong sa mga non-government organization or tulong ng mga non-government organization at saka ng mga local government. Ayan. So, magandang pagkakataon yon. Kaya binibigay ko yung ganyan. Kasi baka yung iba sabihin lang, magpapasko na, wala nang ginagawa ang gobyerno, baka wala ng pera, wala nang magagawa ang pamahalaan. Hindi po. Hindi titigil ang pagbibigay ng financial support or tulong ng ating pong pamahalaan sa mga nangangailangan. Ito ang kabutihan kay Pangulong Marcos, hindi masyadong involved siya sa pamumulitika na katulad ng iba at ang kanya focus sa trabaho, focus sa mga dapat gawin. Di ba? Napakaganda nun. Kaya isang magandang balita pa rin ito. Actually, nababanggit natin yung ekonomiya ng ating bansa base sa mga forecast ng mga negosyante sa pagpasok ng bagong taon, gaganda pa ito. Itong nakaraang taon ay naging maganda naman. Katunayan, pati ang collection ng buwis ay mukhang nag-improve both BIR at saka Bureau of Customs o National Government, pangkalahatan. So, okay yan. O kahit na merong mga intrigang pampolitika, merong mga internal problem ang ating bansa, pero pangkalahatan, napapangasiwaan po ng lahat ng kinaukulan mula sa Office of the President para maibigay ang mga pangailangan ng ating gobyerno at ng ating mga mamamayang Pilipino. Kaya good news pa rin. Importante kasi ngayong patapos na ang taon, kung meron mang isang politika dito sa atin na hindi mawawala dahil ito 2-5 na. Ito ay ugali na ng mga Pilipino at ng mga politiko talagang painitin yung isang politikal. Pero at least sa taong ito nalampasan ulit ng ating administrasyon at ng mga Pilipino mga pagsubok sa pagpasok ng bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa, bagong mga challenge, nakakaisa pa rin. Okay? So, madalit sabi, sa akin pong assessment, opinion, pangkalahatan, yung magandang coordination ng Executive Department, ng mga legislator, both Congress and Senate, yung galaw din ng judicial body, okay naman. Yung mga problema ay na-aksyonan, although hindi naman lahat maibibigay. Wala namang 100% na nakapagbibigay ng lahat itatanggapin ng tao. Laging kahit anong ginagawa, mayroon pa rin negatibong mga pahayag yung iba. Okay? So, any comment, reaction, malaya po kayo dito po sa ating araw-araw na pagsasama. At paki-like at share po ninyo ang ating mga bidyong pinag-uusapan dito. Mahalaga po yan. Okay? Sa ating lahat ng mga kabayan dito at sa abroad.